Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 4. Iniwan na nakaluhod si Divina sa lupa nang umalis si Christine. Luhaan at hindi alam ang gagawin. Divina, kusa siyang napahinto sa pag-iyak dahil sa narinig at napalingon sa kanyang likuran. Nakita niya doon si Travis at nilapitan siya nito at tinulungan na tumayo. Travis, anong ginagawa mo dito? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Dahil tinulungan siya nitong makatayo. Huwag mo nang hintayin si Bal. Dahil hindi na yun babalik dito. Napakunot naman si Divina sa kanyang narinig at napailing kasabay ng pag-alis ng kanyang braso na hawak ng lalaki. Hindi ako naniniwala. Dito ang usapan namin ni Valentin. At anong sinasabi mo na hindi na babalik? Galing na ba siya dito? Tumango sa kanya si Travis na ikinatigil niya. Oo, Divina. Galing na siya dito at kitang-kita ko kung paano mamuo ang galit sa kanya. Oo, Divina. Galing na siya dito at kitang-kita ko kung paano mamuo ang galit sa kanya. Luhaan siyang umalis. Divina, imposible ang sinasabi mo, Travis. Hindi ko yun magagawa. Frustrated kong sabi at napatayo sa aking kinauupuan. Pero naging maagap siya at inalalayan niya ako at bumalik sa pagkakaupo ko. Divina, kumalma ka lang. Please, may bata sa sinapupunan mo. Baka madamay siya sa stress mo. Napabalik ako sa aking pagkakaupo at napasabunot sa aking buhok. Sabi niya sa akin, mayroon daw nakita na larawan si Valentin na kasama ako ng ibang lalaki na hindi siyang ama ng aking anak at kaya hindi ako dumating sa tamang oras dahil niloloko ko lang siya. Imposible talaga, Travis. Darating ako kung hindi lang mayroong pumigil sa akin at nakatulog ako sa tabi ng daan. Hindi ko yun magagawa kay Valentin. Siya na lang ang pag-asa ko para mabuhay ang anak ko. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat ng yon, kung saang lupalop ng mundo. Nakuha ni Christine ang picture ko na ipinakita niya kay Valentin. Sino pa bang maaaring gumawa? Si Christine ang nadatnan ko. Sa hintayan namin kaya may kutob na talaga ako na siya ang may kasalanan. Ang buwisit na babaeng yon. Hindi talaga siya titigil. Hanggat hindi niya nasisira ang buhay ko. Divina, I know. Naniniwala ako sa'yo, okay? Nakita ko ang lahat. Mabuti na lang talaga at sinundan ko sila Tito at Christine. Si Bal sana ang kakausapin ko kaso narinig ko ang usapan nila ni Divina. Makinig ka sa akin. Napatingin ako kay Travis. Hindi mo kilala ang daddy ni Valentin. Lahat gagawin noon para maging malinis lang ang pangalan nila. Kahit anong makakasira ay pilit na ilalayo nila ito. Natawa ako ng mapakla. Hanggang dito ba naman? Ganun pa rin ang magiging kapalaran ko? Kahit pala sinong mayayaman, ay ganun ang ugali, hindi ba? Bakit ka tumatawa? Napatingin ako kay Travis dahil sa nagtataka niyang tanong. Bakit? Dahil totoo pala na kayong mayayaman ay kung paano nangyari ang lahat ng yon o kung saan lupalop ng mundo nakuha ni Christine ang picture ko na ipinakita niya kay Valentin. Sino pa bang maaaring gumawa? Si Christine ang nadatnan ko sa hintayan namin kaya may kutob na talaga ako na siya ang may kasalanan. Ang buwisit na babaeng yon. Hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya ako nasisira. Ang buhay ko. Divina, I know. Naniniwala ako sa'yo. Okay, nakita ko ang lahat.
Mabuti na lang talaga at sinundan ko sila Tito at Christine. Si Balsan ang kakausapin ko kaso narinig ko ang usapan nila. Divina, makinig ka sa akin. Napatingin ako kay Travis. Hindi mo kilala ang daddy ni Valentin. Lahat gagawin nun para maging malinis lang ang pangalan nila. Kahit anong makakasira ay pilit na ilalayo nila ito. Natawa ko ng mapakla. Hanggang dito ba naman ganun pa rin ang magiging kapalaran ko? Kahit pala sinong mayayaman, ay ganun ang ugali, hindi ba? Bakit ka tumatawa? Napatingin ako kay Travis dahil sa nagtataka niyang tanong. Bakit? Dahil totoo pala na kayong mayayaman, ay walang ibang gusto kundi ang pera. Hindi siya nakasagot sa akin. Tama ka ako, di ba? Tuluyan na siyang napaiwas ng tingin sa akin. I knew it. Alam ko din naman na mayaman tong si Travis. Hindi ko na kailangang itanong pa dahil diretsong plancha pa lamang ng damit niya, ay alam ko na. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na anak ako sa labas ni Christopher Valderrama? Na isa talaga akong Valderrama. What? Napangiti ako nang mapait at nilaro ang tubig na nasa baso sa aking harapan. Hindi ka ba nagtataka kung bakit gano'n na lamang akong pigilan ni Christine? Kung bakit ako ang kasama ni Valentin ang gabing yon? Dahil inutos sa akin yun ni Daddy. I have no choice. Kailangan ko ng pera para panggamot ng mama ko. Muli na namang bumuhos ang luha ko at naramdaman ko ang paghagod niya sa aking likuran na tila pinapakalma ko. Ang buong akala ko, isa ka lang simpleng maid, Divina. Hindi ko akalain na anak ka pala sa labas ng mga Valderrama. Tumingin ako sa kanya at nakikita ko ang pagtataka doon na may kasamang pagkagulat. Yun ang sikreto ko, Travis. Ikaw, anong sikreto mo? Against ako sa pamamalakad ng dad ko sa kumpanya namin. Pati na rin kung paano kami mamuhay. Tama ka. Karamihan ng mayayaman tulad namin ni Val ay walang ibang gusto kundi ang malinis na pangalan na siyang titingalain ng bawat isa. Pero ibahin mo ko. Ibahin mo ko, Divina. Gusto kong ako na mismo ang pumutol nun sa rein ko. Nakakatulala ako ngayon. Sa kwarto ko kung saan ako pansamantalang pinatuloy ni Travis. Naalala ko na naman ang sinabi niyang sekreto sa akin. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay alam ko na mabait siya. Pero hindi ko inaakala na nasa ugali niya ang pagsuway sa magulang. Sa bagay, tinutulungan nga niya ako eh. Hindi pa ba pagsuway yun? Nandito kami ngayon sa kondo niya. Sabi niya, ay hindi naman daw yon gaanong nagagamit at kapag ka naisipan lamang niya, doon lamang siya tumutuloy. Naisip ko kaagad si Mama at Adeline, pwede ko silang dalhin dito. Kapag ayos na ang lahat ay aalis na lang kami. Pero bago yon, kailangan ko munang makausap si Valentin. Hindi ako papayag na maniwala siya kay Christine. Hindi ako papayag na maniwala sila sa kasinungalingan ito. Wala akong pakialam sa magiging reaksyon ng daddy niya. Basta ipaglalaban ko siya. Siya ang ama ng aking anak. At magiging anak pa. Malaki ang responsibilidad niya. Lalo na wala akong sapat na perang pantusto sa bata. Kaya, nang magpaalam si Travis na aalis daw muna ay kinuha ko yung pagkakataon upang umalis din. Kailangan kong puntahan si Valentin at makausap. Hindi naman ako nahirapan na hanapin ang bahay niya dahil kilala silang negosyante. Hinarang ako ng guard at tinanong kung anong kailangan ko sa puntong iyon. Ay nako-conscious tuloy ako sa suot ko. Naka-jeans lang ako at isang t-shirt para kasing minamata ako ng guard na akala mo'y sila ang may-ari ng malaking bahay na yon.
Miss, pumasok ka na daw. Ngumiti na lamang ako sa babaeng guard na yon. At kahit naiirita ako sa kaniya, ay hinayaan ko na lamang. Hindi ko maiwasan na mamangha sa ganda ng bahay nila Valentin. Kung maganda na ang hardin sa bahay namin, mas maganda dito. May fountain pa sa pinakagitna niyon at nakita ko ang arko kung saan doon nakasulat ang Hardin Montoya. Tingin ko'y mahilig sa halaman ang mami ni Valentin. Maya-maya pa ay nakita ko sa isang garden table at chair ang magulang ni Valentin. Miss, natauhan ako nang tawagin ako na nag-a-assist sa akin, ang maid, at tumango dito at sumunod na. Nai-intimidate din kasi ako sa mga mag-asawa. Una ko lang silang nakita noon sa bahay ay nagtatalo sila. Kalmado lang sila. Para ngayon, hello po Mr. and Mrs. Montoya. Alam ko pong maaaring pamilyar ang mukha ko sa inyo. Ako po si Divina. Divina Valderrama. I know you. Anak ka sa labas ni Mr. Valderrama. Bakit ka nandito? Dahil sasabihin mo na anak ng anak kong si Valentin ang batang nasa sinapupunan mo? Hindi ako agad nakareact sa sinabi ng daddy niya. Parang mas lalong nanlamig ang kamay ko at gusto ko na lamang lamunin ng lupa. What? Anong sinasabi mo, honey? Napatayo ang mami ni Valentin. Pero sinenyasan lang siya ng daddy ni Valentin at parang maamong aso itong bumalik sa pagkakaupo niya. Tumingin siya sa akin na nagtataka. Sir, totoo po. Anak po talaga ito ni Valentin. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Christine ang peking litrato ko. Pero hindi ako yun. Naiiyak na ako. Piling ko ay sobrang baba ko. Dahil nasa harapan ako ngayon ng mga mayayamang tao na pamilya ni Valentin. Tapos kung tignan pa nila ako ay para akong may nakakahawang sakit. Really? Do you think I would believe that? Isa ka lang anak sa labas. Paano ko maniniwala sa iyo na isang babaeng walang ibang gusto kundi ang pera ng kanyang ama? Napanganga ko sa sinabi ni Mr. Montoya. Hindi ko akalain na magagawa niyang sabihin ang mga bagay na yon. Sa bagay, ano pa bang aasahan ko? Pare-pareho lang silang mayayaman. Kinalma ko ang sarili ko at tumingin pa rin ng diretso dito. Mawalang galang na ho, Mr. Montoya. Pero nandito ako para kausapin si Valentin. Nasaan po ba si Valentin? Valentin? Valentin! Nagulat ako na mayroong humablot sa braso ko. Si Mr. Montoya. At ang higpit ng kapit niya sa akin. Umalis ka na dito, babae. Anong kailangan mo, pera? Kung totoo ngang anak ni Valentin ang nasa sinapupunan mo, ipalaglag mo yan. Hinding-hindi namin matatanggap ang anak ng isang katulong at anak sa labas. Honey, shut up, honey. Bumalik ka doon sa upuan mo. Nakita ko kung paano muling tumahimik at sumunod ang asawa niya sa kanya. Ganun lang yon. Susunod lang siya sa asawa niya at hindi ipaglalaban ang gusto niya. Natawa ko dahil doon. Hanggang ang tawa ko ay lumakas na at may kasamang luha. You're insane. Bitaw na sabi niya sa akin, kaya tinitigan ko ng diretso sa mata si Mr. Montoya. Yes, I am insane. I am insane for letting myself to introduce to you my child. Anong kasalanan ng anak ko? Anong kasalanan ng anak ko sa katayuan ko sa buhay? Alam niyo ho ba kung bakit ako naging anak sa labas ng daddy ko? Dahil ni-rape ang mama ko. Ni-rape ng isang Christopher Valderrama ang isang katulong na katulad ni mama. Hinihingal ako. Matapos kong sabihin yun, hindi ko mapigilan ng aking mga luha. Kahit anong pagpapakalma ko sa sarili ko ay hindi ko magawa. Rape? Natatawa niyang sabi.
Pero hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinampal siya. Honey? What the hell is going on here? Narinig ko ang boses ni Valentin. Pero hindi muna ako lumingon. At nagsalita ng diretso sa mukha ni Mr. Montoya. Do not ever make fun of rape victim. Hindi nyo alam kung gaano kadumi ang tingin namin sa sarili namin. At tumayo sa harapan ninyo. Magpanggap na walang kababuyang ginawa sa amin ang mga tulad ninyo. Divina, why did you slap my father? Kinalma ko ang sarili ko at lumingon kay Valentin. Magsasalita na sana ako, ngunit hindi ko yon naituloy na makita ko ang seryoso nitong mukha. Habang nanlilisik ang matang nakatingin sa akin, nilakasan ko na lamang ang loob ko at hindi pinansin yon. Bakit hindi mo ako binintay, Valentin? Huwag mong sabing naniniwala ka sa half-sister ko. Are you for real? Natatawa kong sabi, ngunit luha naman ang lumalabas sa mga mata ko. I already knew the truth, Divina. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ebidensya? Ebidensya na isa lamang edited? Tumakbo ako papunta sa kanya at hinawakan ng magkabila niyang kamay. Valentin, nangako ka sa akin. Nangako ka sa akin na tatanggapin mo ang bata. Sabi mo ilalayo mo siya sa magulong pamilya mo. Bigla na lamang niyang iwinaglit ang kamay ko. Kung kaya napatingin ako sa kanya na hindi makapaniwala. Oo, sinabi ko yon. Nung akala kong anak ko yan. Pero hindi. Isa kang manloloko, Divina. Umiling ako sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo. Lumuhod ako sa harapan niya at hinawakan ang kanyang binti. Val, please. Maniwala ka sa akin. Wala na akong ibang lalapitan. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang bata. Guard, palabasin nyo na yan. Wag nyo na siyang papapasukin dito. Napatingin ako sa daddy ni Valentin nang sabihin niya yon, kaya muli akong tumingin kay Valentin na nakatingin lang sa akin at mas lumuhod pa. Valentin, nakikiusap ako! Tulungan mo ako! Hindi ako titigilan ni Christine. Mayroong humawak sa magkabila kong braso, kung kaya wala akong nagawa kundi ang tumayo. Bitawan niyo ako! Valentin! Valentin! Sumisigaw pa ako, kahit na papalayo na ako sa kanila, hanggang sa hindi ko na sila matanaw pa at wala na akong ibang magawa kundi ang umiyak. Divina, saan ka nang galing? Kanina pa kita hinihintay Napatingin ako sa aking harapan at nakita ko ang nag-aalalang si Travis. Kapapasok ko lang kasi sa loob ng kondo niya. Hindi ko na napigilan ang luha ko sa pagbagsak hanggang sa napahagulhol na ako, kung kaya agad niya akong niyakap. Shh! Anong nangyari? Saan ka ba nang galing? Nag-aalala ko sa iyo Tanong niya habang hinahagod ang aking likuran. Hindi ako sumagot sa tanong niya. Gusto ko na lamang munang umiyak ng umiyak at ilabas lahat ng sakit na nararamdaman ko. Piling ko, hindi ko kakayanin. Ano na kami? Tinalikuran ako ni Valentin. Siguradong hindi ako titigilan ni Christine. Si Papa, nakakulong pa rin sa kulungan. Tapos si Grandpa nasa ospital pa rin. Nagising ako at madilim na sa bintana. Naalala ko ang nangyari. Umiiyak lang ako nang umiiyak sa balikat ni Travis at hindi sinasagot ang mga tanong niya. Mabuti na lamang at hindi na niya ako kinulit ng mga oras na yon. Siguro ay nakatulugan ko na ang pag-iyak. Nakaramdam ako ng pagsakit ng aking ulo, ganun din ang aking tiyan. Kaya bumaba na ako sa higaan. Pagbukas ko pa lamang ng pinto, ay naamoy ko na ang mabangong lutuin. Divina, mabuti at gising ka na.
Sakto, katatapos ko lamang magluto. Ngumiti ako sa kanya at ipinagtulak pa niya ako ng upuan para makaupo ako ng maayos. Hindi ko alam kung anong gusto mo kaya eto na lang. Ito na lang kasi ang alam kong lutuin eh. Inihain niya sa harapan ko ang pininyahang manok. Ganon din ang kanin. Ako na Travis, kaya ko naman eh. Pigil ko sa kanya. Nang sandukan niya ako ngunit umiling siya sa akin. Sa ngayon, ako muna ang magiging maid mo. Sa ating dalawa, mag-relax ka lang okay? Wala akong nagawa, kundi ang umiti na lamang din dahil sa sinabi niya. Nang tikman ko na ang niluto nito ay nakita ko na inaantay niya ang reaksyon ko kaya hindi ko na maiwasan na mailang. Pero nang malasahan ko ang luto niya ay nanlaki ang aking mga mata dahil sa sarap. Wow! Ang sarap naman nito Travis ah. Hindi ko alam na magaling ka palang magluto. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tuloy-tuloy na sa pagsubo ng pagkain na nasa harapan ko. I am glad that you like it. Hinay-hinay lang, hindi ka mauubusan. Natatawa niyang sabi. Ngunit hindi ko na lamang siya pinansin dahil kapag kakakain ay gagalit-galitin muna. Nang matapos akong kumain, ay hindi ko maiwasan na mapadighay ng malakas. Oops, sorry. Ang sarap kasi ng luto mo eh. Natatawang napailing siya sa akin pero nagulat ako nang lumapit siya sa akin at iniangat niya ang kanyang kamay papunta sa may labi ko. May kanin ka pa. Nakangiti niyang sabi at piling ko ay umakyat ang dugo ko sa aking muka kaya napaiwas ako ng tingin sa kanya. Natutuwa ako at nagustuhan mo to. Ito ang unang beses na ipinatikim ko. Bukod kay ma'am ang pagkain na niluluto ko. May pagkakamali lang din kasi ako eh. Kindat niya na sabi niya. Nabiglang napangiti ako. Ibig sabihin, gusto niya talaga ang pagluluto. Malamang hindi niya lang magawa dahil gusto sa business nila. Travis, nabanggit mo sa akin na taliwas ka sa daddy mo, hindi ba? Bakit si Valentin hindi ganon? Napatingin siya sa akin dahil sa sinabi kong yon. Maya-maya lamang ay rumihistro ang gulat sa kanyang muka. Nanggaling ka sa mga Montoya? Napayuko ako sa sinabi niya at nagulat nang bigla niya akong lapitan at i-check kung may sugat ba ako. May ginawa ba sila sa'yo? Pinahirapan ka ba nila? Travis, okay lang ako. Nadamage lang ang emosyon ko dahil sa mga sinabi nila. Lalo na si Valentin. Nagmamakaawa ako sa kanya, Travis. Hindi ko magagawang manloko. Anak niya talaga ang nasa sinapupunan ko. Tumango siya sa sinabi ko at hinawakan ang aking balikat. Naiiyak na naman ako. Siguro dahil na rin. Buntis ako kaya masyado akong iyakin. Naniniwala ako sa iyo, Divina. Kahit na saglit pa lamang tayong magkasama. Alam kong mabait kang tao. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang kumausap kay Val. Napangiti ako sa sinabi niya at nagpapasalamat dito. Matapos namin kumain, ay nag-request ako sa kanya na samahan ako sa presinto. Alam niya din ang mga nangyari sa aking papa. Sa pagbaril ni Christine kay Grandpa, kinuwento ko sa kanya ang buong pangyayari at gulat na gulat siya nang malamang pinagsamantalahan ako. Umiiyak ako pero kinokontrol ko ang sarili ko dahil gusto kong makita si Papa. Pagkadating namin sa presinto, ay ipinahintay ko na siya sa labas. Baka may makakita pa na magkasama kaming dalawa, mahirap na, lalo na at may mata dito si Daddy. Papa? Napatayo ako nang makita si Papa at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Umiyak ako sa balikat niya. Hinagod naman niya ang aking likuran. Divina anak, bakit ka umiiyak? Hindi ba sabi ko sa'yo, makakalaya din ako. Humiwalay ako at pinunasan ang luha ko pagkatapos ay tumango. Alam ko Papa, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Inaya ko siya
na umupo dito sa visiting area ng table namin. Pa, buntis ako. Nagbunga ang gabi na nangyari sa amin ni Valentin. Sabi niya sa akin pananagutan niya ang bata pero sinira ni Christine ang reputasyon ko sa kanya. Ngayon, ayaw na niyang panindigan ng bata. At sinasabi na hindi niya to anak. Papa, hindi ko na kaya. Sobrang bigat na. Hindi ko alam kung paano ko to palalakihin, kung anong mukha ang ihaharap ko sa kanila. At sasabihin na anak siya ng isang anak sa labas at katulong. Ipapalaglag ko na lang kaya to. Devina, anong sinasabi mo? Medyo tumaas ang boses ni Papa, kung kaya natigilan ako. Noong nagbunga ang panggagahasa ng daddy mo sa mama mo, ipinalaglag ka ba niya? Devina, walang kasalanan ng anak sa kasalanan ng magulang. Paano mo nagagawang mag-isip ng ganyang bata ka? At dito na po natatapos ang chapter 4 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.